Kahit bakasyon, marami pa rin ako nakikitang mga kapatiran natin. Salamat ho at ang ating mga buhay spiritual na hindi nagbabakasyon. Amen? Praise the Lord! I would like also to welcome my two sisters from France. Welcome po, mga kapatid. Nagbibisita sa atin. Praise the Lord for the time in Menorca. Salamat po sa mga prayers nyo. Naging blessing kami sa church na pinuntahan namin. Naging encouragement sa mga young people, sa mga leaders. Maraming salamat po sa inyong support at sa mga panalangin nyo. Patuloy po natin pag-pray si Pastor Ray, si Dali, at si Justin. Nasa Palma de Mallorca naman sila, nagmi-minister sa Spanish Church, Latin Church. So, supposedly today, ang evangelism nila, tapos mag-transfer sila sa ibang church this coming week. Praise the Lord. Kamusta po tayong lahat? Amen! Amen! Blessed ba kayo? Amen! Amen! Praise the Lord. Buksan natin yung ating Bibles sa Romans chapter 12 verses 1 to 2, yung binasa po natin. Nakita niyo na? Basahin po natin sabay-sabay. Romans chapter 12, verses 1 to 2. Nakita niyo na? Sabi doon, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. Gusto ko pong pamagatan yung message natin sa umagang ito, the secrets of holy living. Do you want to be holy? Amen. Kuman po yun ng Panginoon sa atin. Sabi niya, be holy, for I am holy. Pero hindi po ibig sabihin ng holiness ay meron tayong halo sa ating mga ulo. Kagaya ng mga santo. Ang holiness po is living a separated life. A sanctified life. Separated only for God. Yun po yung blessing na gustong ipahiwatig natin, Panginoon, sa ating lahat sa umagang ito. Alam po natin na merong home, meron tayong lugar na naghihintay doon sa mga nakakilala sa Panginoon at merong Jesus sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Merong pong place na naghihintay sa heaven. Amen ba? Amen! Merong mansion, a perfect mansion na naghihintay sa atin na someday we'll be together with the Lord in His presence. Kaya lang, we are still in this world. Nandito pa ho tayo sa lupa. We are pilgrims and strangers living in a foreign land. Hindi po ito ang ating citizenship. Ang ating citizenship, hindi rin Espanyola ang ating citizenship. Kahit meron na tayong citizenship ng Espanyola, ang ating pong citizenship ay nasa heaven. Amen ba? Passing through lang tayo dito sa mundong ito. We're just pilgrims. We're just strangers. We're passing through. Heaven is a blessing, but we need a practical help for our day-to-day walk with God. We are still in this world. Doon po sa ating verse na binasa, binibigyan po tayo ng insight into an area of our walk with God that we must not overlook. At yung pong area na yon ay the secret of holy living. What God expects from us and how we are to achieve His goals for our lives. Doon po sa verse na binasa natin, merong tatlong concern, main important concern na gusto ipahiwatig sa atin ng Panginoon. First ay yung first part. Sabi doon sa Romans 1, 12 verse 1, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. The worship of God. Ang worship po ba lang ay pagkakanta sa Panginoon? When we come together to worship Him? Maraming forms of worship. When we give our tithes, it's also worshiping God. When we sing for Him, we worship Him. At when we surrender our bodies pala,
is a form of worship. And it's the highest kind of worship. Sabi dun sa binasa natin, yielding our bodies to the Lord is our spiritual act of worship. When we are totally yielded to Him, it is the highest form of worship that we can render. Yun po daw yung highest form of worship na pwede natin ibigay sa Panginoon. So dito sa first verse na to, merong challenge ang Panginoon. Meron siyang pinapagawa sa atin. The challenge is, He is calling us to present all that we are, all that we have, and all that we will ever be to Him for His glory and for His use. Nakuha po natin yun? The word present means to place at one's disposal. Pag sinabi natin i-present yung ating body sa Panginoon, sinorender na natin sa Panginoon yan. Wala na tayong karapatan. Hindi ibig sabihin, pag sinorender natin, bukas kukuhanin ulit natin. Ay Lord, nagkamali ako. Ayaw ko na pala. Sa akin lang to. Nagkamali ako na nakalimutan ko. Gusto kong bawiin ulit. Hindi po. Pag sinabi nating present, it means to place at one's disposal. Na wala na tayong karapatan sa ating mga katawan, sa ating mga buhay, kundi sa disposal na yun ng Panginoon. Siya lamang may karapatan na magsabi sa atin kung ano dapat natin gawin. Amen ba? Amen. It is no longer holding back anything from God. We have placed our all on His altar and we are at His disposal. It also means total surrender to God, laying everything on the altar. It's a one time for all time action. So pag sinabi natin i-present yung ating body, hindi na pwedeng nating bawiin yon. Yun po ay isang decision na isahan lamang, hindi natin pwedeng bawi-bawiin. Once given and surrendered to Him, it is forever. Amen? Bakit kailangan nating i-surrender? First, yung challenge ng Panginoon, He's challenging us, He's commanding us to present our bodies as a living sacrifice to Him. Why? Ang cause ho nun ay yung binasa rin natin sa verse 1, sabi niya doon, because in view of God's mercy. Sabi doon, I urge you brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. Bakit niya tayo na-challenge na offer yung body? In view of God's mercies. Kasi itong body, itong buhay natin, hindi na natin pag-aari. Noong ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi na natin pag-aari itong buhay natin sa Kanya na. Siya ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. So wala na tayong karapatan, wala na tayong right sa ating buhay. Kaya nga sabi, therefore, by the mercies of God. Sabi nga ni Paul, I am what I am because of God's grace. Sa 1 Corinthians 6:20. You were brought at a price, therefore honor God with your body. Sabi ni Paul, I am what I am. Kung siya man ay ganito, hindi dahil sa kanyang kakayanan o hindi dahil sa kanyang abilidad, kundi sa grace lamang ng Panginoon. Lahat po tayo nandito dahil sa grasya ng Panginoon. Amen ba? Wala po tayong pwedeng pagmalaki. Tayo mga makasalanan, lahat tayo makasalanan. Wala pong isang hindi makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, nandito tayo at tumatayo sa harap niya. Amen? Praise God. We owe Him everything. Kaya nga sinabi ni Paul, but by the grace of God, I am what I am. He has the right to urge us and to command to us that what He may wish to. At dapat ang response natin ay, Lord, teach us that we don't have the right to say anything, but yes, Lord, here I am, send me. So ang dapat daw na maging response natin sa challenge ng Panginoon to present our bodies as living sacrifice to Him ay, Lord, here I am, send me. A total surrender. Here I am, send me. Yung third naman ho, regarding sa worship of God, He's challenging us to present our bodies as living sacrifice. Why? Because we are here because of His mercy. He died for us. He redeemed us with His own blood. Third, consecration ng ating mga buhay at ng ating bodies. All that we are. That means ho, living apart for God. Sa Old Testament,
ang consecration at ang sacrifice ay, natandaan nyo, kung kailangan nilang magbayad sa kanilang mga kasalanan, they have to kill an animal. Dapat yung animal na yun ay walang blemish, perfect, walang dungis, at biniburn nila yung flesh. Tapos yung samyo ng animal ay magiging offering para sa Panginoon. So yun yung Old Testament. Doon nila binabayaran yung kasalanan nila. Pero nung dumating si Kristo, iba na ho. Ang Panginoon na naging sakripisyo natin. Pero ang ibig ko lang sabihin, dito sa verse na binasa natin, ang diferensya niyan sa atin ngayon is He is challenging us to present our bodies as living sacrifice, buhay na sakripisyo. Hindi natin kailangang mamatay. Mamatay in the sense that we have to die to ourselves. We have to die to our desires, we have to die to our ambitions, we have to die to our wills, we have to die to our dreams, in that sense. Pero hindi ibig sabihin mamatay tayo physically. Kasi ang sinasabi niya we have to offer our bodies as living sacrifice. We are to be on the altar wherever we are, regardless of the geographical surroundings. This body and all it is belongs to God. There is never an instant in life when we are out of His view or free to live as we please. So kahit saan po tayo, kahit anong ginagawa natin sa trabaho natin, kahit saan tayo, wala pong lingid sa Panginoon. Alam niyo kung ano nangyayari sa buhay natin. So dapat po, nandun yung ating desire na ano man yung gawin ng kamay natin, ng mata natin, ng paa natin, all that we are must be pleasing to Him. Sabi nga sa Galatians 5:13, don't use liberty as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Minsan po yung liberty, pag meron tayong too much freedom, kaya nga yung sinasabing self-leadership. Sino ba tayo pag tayo nag-iisa? Sino ba tayo pag tayo nag-iisa sa ating mga bahay, sa ating mga piso? Sino ba tayo? Ano ba yung ginagawa natin? Kaya nga, andun yung responsibilidad, pinag-aralan natin sa Fire Vision yun, di ba? Self-leadership. Yung ating responsibilidad sa Panginoon na saan man tayo na doon, anong oras man, ano man ang ginagawa natin, it must be pleasing to Him. Amen ba? Amen. Ang presenting our lives as living sacrifice, our bodies as living sacrifice to Him also means our body sacrifices its own desires for those of God. Body does not live for the world, the flesh or the devil, but everything it does is held to the guidelines of the Word of God. So hindi po yung gusto lang nating gawin, kundi dapat according palagi dun sa will niya at sa Word niya para sa buhay natin. Amen ba? Yun yung total freedom. Next, ano ba yung condition? So nandun yung challenge to present our bodies, the cost because we were bought by His own blood, yung consecration, it must be a total surrender. Condition para natin ma-present yung ating bodies as living sacrifice sa Panginoon. Our sacrifice must be inspiring. In the sense na pagka ang buhay natin ay talagang totally committed at surrendered sa Panginoon, nakaka-inspire sa iba, nakaka-bless sa iba, hindi ba? Pag meron tayong nakikitang tao na talagang totally committed sa Panginoon, talagang napaka-straight niya at talagang, Panginoon, ikaw muna bago sa lahat, hindi mo ba nakaka-inspire sa iba yon? Hindi ba nakaka-encourage? Hindi ba nagsasabi sa iba na ako rin gusto ko rin commit yung buhay ko sa Panginoon kasi nakikita ko sa Kanya, ganun yung buhay niya. So yung kind ng ating sacrifice must be inspiring. Inspiring in the sense na nagiging blessing sa iba, nagiging